بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Sura Al-Falaq, ang bukang liwayway. Sa ngalan ng Ala, ang mahabagin, ang maawain. Sa kanyang sahi, si Muslim ay nagtala ayon sa mapananaligang pagsasalaysay ni Uqba bin Amir na ang sugo ng Ala ay nagsabi, "Hindi ba ninyo nakikita na mayroong ayat, talata ng Quran na ipinahayag sa akin ngayong gabi na ang katulad nito ay hindi pa nakikita o naipahayag kahit noong paman." Ito ang Sura Falaq 11 at Sura An-Naas 114. Sahih Muslim, Volume 1, Hadith bilang 558. Sa isang pagkakataon, isinalaysay ni Uqba na habang siya ay naglalakad na kasama ng sugo ng Ala, siya ay tinawag, "O Uqba, dapat ba kitang turuan ng 2 sura na pinakamainam ng sura upang bigasin ng mga tao?" Ako ay sumagot na, "Sabihin mo sa akin o sugo ng Ala." Kaya tinuruan niya akong bumigkas ng Sura Al-Falaq at Sura An-Naas. Itinala ni An-Nasai na isinalaysay sa kanya ni Ibn Abis Al-Juhani na ang sugo ng Ala ay nagsabi sa kanya, "O Ibn Abis, dapat ko bang ipaalam sa iyo ang pinakamainam na bagay na maaring gamitin para sa pangangalaga laban sa kasamaan?" Siya ay sumagot, "Sabihin mo sa akin, o sugo, ang Ala." Ang sugo ng Ala ay nagsabi at binigkas niya ang Sura Al-Falaq at Sura An-Naas. "Sabihin mo, ako ay humihingi ng pagligap sa Rab, Panginoon ng Falaq, bukang liwayway, laban sa kasamaan ng mga nilikhang bagay, laban sa kasamaan ng gasik, kadiliman ng gabi, kung ito ay laganap, laban sa kasamaan ng mga nagsasagawa ng karunungang itim, at laban sa kasamaan ng mainggitin kung siya ay naiinggit, kasamaan ng mainggitin kung siya ay naiinggit."